come so far away from home. There's no way I'm turning back now. Ayun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes namin minamahal. Ayan, no? Anong oras na ba? It's 10:06 mga kabisnes ng umaga. Nagre-ready na din kami para pumunta sa KB House because today is Tuesday mga kabisnes. Ayun, no? Tapos na rin tayong makipagbaka sa mga, alam nyo na po yun, di ba, ika nga, may kanya-kanya tayong pananaw sa buhay mga kabisnes. So, alam ko maraming rumispeto din po sa pananaw namin na yun. At nagpapasalamat naman ako at maraming hindi man namin kaanib or hindi man namin same ng religion na sumimpatya sa aming layunin mga kabisnes. So, ayun, nagpapasalamat ako. At syempre, nagpapasalamat ako kay Darlene. Shoutout Darlene. Salamat ulit dun sa dinala mong merienda. At salamat kasi, ayun nga, nagkita tayo. Sana, hopefully, next year, magkita tayo ulit. Ayun nga, may usapan kami mga kabisnes. Nabanggit ko sa kanya na sana magkita kami sa sa next year. Basta abangan nyo yun. Basta may may day off siya. Ayun, kikita kami ulit mga kabisnes. So, sana yung mga kaklase ko rin or meron din pala yung isa, schoolmate, classmate ko talaga, hindi siya schoolmate. Classmate ko siya ng elementary din. Ano siya ngayon Ranger siya ngayon mga kabisnes. Na-assign daw siya sa Tarlac. Sabi niya sa akin, Day, kita naman tayo, sama natin si Darlene. Yan, parang mga reunion ng mga nandito sa Maynila. So, hopefully, mga kabisnes, magkita-kita nga kami sa soon. At ibablog ko naman yun, mga kabisnes. Kasi, syempre, kasi yun alam niyo yun, nakakatuwa, tawag rito, nakaka-excite, mga kabisnes. At higit sa lahat, talagang sobrang excited ako. Especially siguro pag reunion namin ng barkada ko, yung Mavera so di mababago pa. Yun, pag nag-reunion siguro talaga kami. Yun ang pinaka best of all the best, mga kabisnes, na reunion kung sakasakali. Kasi talagang inasam-asam ko po yun dahil matagal na panahon na rin kami busy kasi sa work. Yung isa teacher, yung isa nurse din sa doon na sa ibang bansa. Doon na talaga siya nakatira sama pamilya niya. Pero yun nga, sabi niya baka daw makauwi siya. Tapos yung isa sorry po. Ilan ba yung nurse? Dalawang nurse, isang teacher, isang nasa DepEd din. Hindi naman siya teacher, pero nasa DepEd siya nagtatrabaho. Yung isa naman is negosyante. Tapos, yung isa nasa opisina din. Yung dalawang lalaki, hindi ko na kung nasaan. Hindi, yung isa kasi police. Yung isa talaga, si Ricarte Patian. Ricarte Patian din binention pa, no? Yun, hindi ko na alam kung nasan siya. Wala na kaming balita sa kanya. Yung Baoy lang. Shoutout sa siguro kilala na din yan kasi kung mga taga Baroy, sikat yung mga Baoy. Yun, si Baoy. Sorry po. Yun siguro mga kabisnes. Police na siya ngayon. Police. Yun, shoutout sa mga friends ko, sa mga classmates ko, kabarkada ko, since high school. Ayun, shoutout sa inyo. Talagang nakakatuwa talaga pagka-reunion mga kabisnes. Lalo na mga high school. Yun, tapos dun sa ultimate crush ko noon since elementary talaga. Ultimate crush ko talaga yun siya. Si CM. CM, naalala ko pa. Hindi kasi minsan kasi nag-heart siya sa mga may di ko. Pero pareho na po kami may mga asawa, mga kabisnes. Wala lang, lang din kasi si CM, ko yun dance partner ko since kinder. Siya talaga yung lagi kong nakaka-partner sa sayaw, sa folk dance, sa yung parong bukid, yung tinikling, siya yung nagiging ka-partner ko sa sayawan. At saka yung ranger, yun.
nagiging partner ko siya sa sayawan. Dati hindi sayawan na disco ha, kundi sa school, mga activities sa school. Pero yun nga, si CM yung pinaka crush ko talaga, nakagisnan kong crush dati pa. O diba? Hindi, nakakatuwa lang, ano lang naman yan mga ka-business. Pag-alala lang ba na, yun nga, once in a lifetime. Ayan mga ka-business, wala pong filter yan, sasabihin na naman filter. Maganda lang po talaga yung ginagamit ko ngayon. Abangan nyo yun mga ka-business kasi nag-glow talaga siya, no filter. Ayan, pero kitang-kita nyo pa yung pimple marks. Doon sa nagsasabi, nag-filter. Ayan pimple marks. Pakita ko. Meron pa nga patubong pimples ito, pero hindi siya matuloy-tuloy dahil I'm using the Xing. Tapos ito, ang ganda lang at ang kinis ng ginagamit ko. Alam mo yung pakiramdam na nababanat yung mukha, mga kabis. Nakakabanat siya ng face lock. Ayan. Kaya, instant glow. Instant glow. Wala filter yan, mga ka-business. Dun sa nagsasabing nagfi-filter yan. Dun sa nagsasabing filter yung pagiging maputi ko. Makita mo ako in person. Char. Hindi. Ayun, mga ka-business. Update naman tayo sa kay Bay. Siguro ulcer nga siya, mga ka-business. Huwag naman sanang gallstone. Kasi ang gallstone talagang mahirap gamutin ang gallstone. At saka mahirap siyang kasi si ate ka-business is na mayroon kasi yung gallstone dati, which is nakapirahan nga po siya, tinanggal yung, ewan ko kung anong tinanggal sa kanya, bato siguro, ewan ko, basta may gallstone si ate dati, which is yun nga yung nangyari. Tapos update tayo kay Bay, si Bay kahapon, nung isang araw, yun nga yung nandun kami sa Luneta, sumasakit pa rin yung tiyan niya, pero hindi na ganun kasakit tulad nung nauna. Mga kabis, dun sa mga nagsasabi na pa-ultrasound, yes po, update ko po kayo next week siguro, mga ka-business. Kasi syempre, yung mga ganitong bagay, yun sa mga nagsasabi na lahat daw inaasa namin sa ka-business. Honestly, hindi naman ganun, walang ganun. Kasi naiintindihan din namin yung status ng ka-business ngayon, at kami talaga ang masigit na nakakalam. Kaya, bakit namin ididepende yung mga gastusin namin, like ganito, medical expenses, or mga medical na bayarin, yun is, sa amin na yun, hindi na namin kailangan pang i-ano yung kila ate. Although sila ate, kila kuya, nagbibigay, mga ka-business, hindi naman, yun. Alam naman yan ng mga, lahat ng mga nanggaling sa ka-business na, sila ate, sila kuya, katulad yung sa akin nangyari dati sa yung nagka-UTI ako, dinala ko sa ospital. Ang gastos nun is kila ate, covered yun nila ate, hindi yun pinabayaran nila ate sa amin. Kahit itong mga nagkakasakit, itong mga nakaraan ng mga ka-business family din dati, alam nila yan. So, sa amin, nitong huling ni Bay, wala naman kasi kaming ginastos doon. Sa gamot, gumastos ako sa gamot, yes. Pero yung sa ospital, wala, kasi nga, may PhilHealth si Bay, mga ka-business. So, yun. So, ito ngayon, magpapa-ultrasound at saka yung, ano ba tawag doon? Yung palab daw ulit next 2 weeks daw eh. So, yun. Isabay ko na, mga ka-business. Sa amin na yun. Kasi, syempre, sumasahod naman kami at may sarili naman na kaming income. So, hindi na dapat pa yung mga bagay na ganyan. Iasa pa namin kila ate at kila kuya. Kasi ang dami na rin isipin nila ate at kuya, mga ka-business. So, ayoko pong dumagdag. Kaya nga sabi ko kay Bay, pilitin mo yung sarili mo, anuin mo yung sarili mo, kastiguhin mo, ano ba tawag doon? Ikaw ba mismo mag-ano sa sarili mo ba? 'Di ba? Na ano ba dapat kong gawin para kasi ayoko rin makita na mag-aalala sila kuya nga parang na-trauma dahil nga sa na-trauma sa nangyari kay Kuya Buknoy dati. Parang kinakabahan siya na nai-stress siya na hindi mapakalip. Ganun siya, mga ka-business, kahit nung nangyari kay Burnok, nitong nangyari kay Bay, nung tumawag siya sa amin, talagang makikita mo yung aligaga si kuya. Hindi siya mapakali dahil nga meron na nga siyang trauma sa pangyayaring ganun. So, yun, sabi ko, i-ano mo naman yung sarili mo para wala namang taong mag-alala sa'yo. Especially ako. Yun nga, dun sa mga nagsasabi na, pinagtatawanan nila na pinagagalitan ko rin si Bay. Sabi dun sa comment na,
namimilipit na nga sa sakit, pinapagalitan pa. Hindi nyo po kasi, wala po kasi kayo sa, wala po kasi kayo sa sitwasyon na sobrang ako na halos yung mahimatay. At saka, hindi ko maiwasang hindi magalit sa kanya at mainis kasi nga, alam ko, hindi ako nagkulang ng pagpapaalala kasi sa kanya. Eh sana maintindihan nyo rin mga kabisnes yung damdamin ko. Dahil hindi ko nga po mapigilan na nanginginig na nga ako sa takot, nanginginig na ako sa sobrang kaba na natutulala na ako na pinagsasabihan niya na ako na tumawag na kasi nga hindi ako makagalaw na hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Kasi andun ako sa punto na kasi ang nasa isip ko kasi noon, ang mangyayari kay Bay is yung nangyari kay Kuya Buknoy. Ayun yung nasa isip ko mga kabisnes. Kaya parang natutulali ako na hindi ko talaga alam. Wala akong hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Kaya pasensya na po kayo mga kabisnes kung ganun man yung naging gawi ko na parang diba? Kasi nakakakaba yung ganung sitwasyon. Kaya nga naiintindihan ko na si Timengay sa sa mga in times na nagkakasakit si Kuya Buknoy, yung paglalakad niya, hindi madali makaka-business. Yung lumakad ka ng mga papers, ng mga bills sa ospital, yung paruot parito ka, hindi madali pala talaga. Kaya naiintindihan ko yung pagod, yung effort ng asawa. Kaya sana dun sa iba, maintindihan nyo rin kung bakit naging ganun yung gawi ko, na kahit namimilipit siya sa sakit, hindi ko mapigilan hindi magalit sa kanya at mainis. Dahil talagang, alam ko sa sarili ko mga kabisnes, never akong nagkulang. Never akong nagkulang sa pagpapaalala, sa pagsaway sa kanya. Hindi ako nagkulang mga kabisnes. Dahil talagang, every time nakikita ko siyang bumibili ng sigarilyo, ng Cobra, talagang naiinis talaga ako. Nagagalit, baga. So, yun. Pasensya na. Tsaka yun nga, yung mga nagsabi naman, dun sa isa na, wag daw akong mag-feeling doktor. Hindi po ako nag-feeling doktor dun sa sinabi kong, wag biglain yung pagtigil sa sigarilyo. Dahil yun po talaga ang binilin sa amin ng doktor. Nasa vlog namin yun dati. Kasi dun sa kabilang, kasi clinic, pwede kami mag-vlog dahil yun po talaga yung suking pa-check upan ng ka-business. Sorry po. Ngayon, sinabi yun ng doktor na, wag naman, sir, wag po naman biglain, baka naman biglain nyo yung pagtigil sa sigarilyo. Wag naman kasi, mas lalo kasing lalala yun mga ka-business kung bibiglain at baka magkaroon pa ng complication. Kasi dati na kasi ginawa ni Bayan, biglang pagtigil ng paninigarilyo. Ang nangyari, walang tigil na yung ubo niya. Dati sa probinsya pa kami noon, mag-girlfriend, mag-boyfriend pa lang kami. Kaya yun, na tama yung sinabi ng doktor na wag biglain. Kahit nga yung sa Cobra sinabi rin niya ng doktor na wag biglain yung pagtigil. Yung bisyo kasi hindi kailangan biglain agad. Tingnan nyo ang nangyari kay Bay. Diba hindi na po siya umiinom mga ka-business. Biglaan po kasi yung pagtigil niya ng pag-inom. Hindi niya inunti-unti. Kaya yung nangyari, bumagsak yung katawan niya. Yun yung rason kaya siya pumayat mga ka-business Biglaan niyang tinigil yung pag-inom. Then, yun nga yung utos ko. Sabi ko sa kanya, itigil mo na yan. So, nung bigla siyang tumigil sa pag-inom, yun, sabay bagsak ng katawan niya. Which is, hindi siya ganyan dati, yung nagkaroon siya ng high blood. Sa biglaang pagtigil niya yun ng pag-inom, mga ka-business. Yun yung totoo. Kaya dun sa nagsabi na, huwag kang mag-feeling doktor. Yung asawa ko nga, ang asawa daw niya is, tinigil talaga ng biglaan yung pagsisigarilyo. Ibahin niyo po yung asawa niyo sa asawa ko. Dahil yun po yung binilin sa amin ng doktor, wag biglain. So, dahan-dahan lang. Process by process bagay yung pagtigil, paunti-unti. Kaya sana, maintindihan niyo po ma'am. Hindi po ako galit sa inyo dahil maintindihan ko rin po yung side niyo dahil yun nga, may nangyari na din ganyan sa inyo. Sa amin naman ni Bay, sana may gets niyo po at maintindihan niyo po yung gano'n na hindi po kailangang ganun-ganun agad itigil. Para naman hindi rin naman siya magkasakit ng Kasi yan talaga nagpabagsak. Promise, mga ka-business yan. Promise, I swear.
Yan yung nagpabagsak sa katawan ni Bay, yung biglang pagtigil niya ng pag-inom. 'Di ba? Maraming nagsasabi na simula nung dumating ako, is pumayat nga si Bay. Yes, kasi pinatigil ko nga siya sa pag-inom. Ako nga kasi nagpupursue sa kanya na itigil na yon. So, dahil nga bigla, bagsak ang katawan. Ayaw naman mangyari ulit yung nangyari sa kanya dati sa probinsya, na pinatigil ko siya ng biglaan, in just one day, na sinabi kong tigilan mo na yung paninigarilyo. Ubo siya ng ubo dati. So, sana maintindihan niyo po. At hindi po yun basta-bastang mga ka-business. Hindi po yun basta-bastang sarili kong kalooban na, or sariling sabi-sabi ko. Hindi po galing sa akin yun. Mismo sa doktor po yun. At marami rin na sa comment section na basa ko na, ayun nga, tama naman daw rin yung sinabi ko na huwag biglain. So, at salamat din po mga ka-business dun sa mga nag-alala, sa mga nag-pray, sa mga nagbigay ng kanilang mga suggestions, or ano ba yun yung mga dapat gawin ni Bay, ganyan, ganon. Salamat po sa inyo. Na-appreciate po namin yan mga ka-business naming minamahal. Dahil malaking tulong din po yung suggestion nyo. At yung mga nag-message sa akin ng in person na yun nga, nagsabi na, Jun, ito yung gawin mong or ipeno mo kay Bay para Ang hiningi ko lang po doon, hindi po ako nanghingi ng sa comment, ang sabi ko lang, baka may prescribe kayo or pwede nyong i-suggest na pampatulog. Wala po akong hinihingi or nanghingi, hindi ko po sinabi na magpakadoktor yung viewers. Grabe talaga yung nag-comment, na shock din ako sa komento niya. Hindi niya po pala na-gets yung, inano ko lang naman, isiningi ko lang yung suggestions ng mga viewers kung ano yung magandang pampatulog. Pampatulog po yung ibig kong sabihin. Hindi po yung gamot or gamot na pwede kay Bay na hindi po. At saka doon din po pala sa nagsabi na yung gamot ni Bay na wait lang, saan ba yun? Silicosib. Yes po, ang silicosib ay para sa sakit ng katawan niya. Ito po kasing silicosib, kung naalala nyo, yung huling nagpa-check up kami ni Bay, ito po yung nireseta sa kanya pag sumakit yung dito sa dibdib niya at sa likod. Ito yung pinapatake ko sa kanya pagka masakit yung niya, or may masakit sa katawan. So kaya ko siya pinainom ito silicosib dahil akala ko nga is panuhot lang ba yung sakit niya noon, mga ka-business. Pero bumili po ako ng gamot, ako amoxiclav, para naman to sa UTI niya. At saka yung omeprazole, mga ka-business. Ginawa ko naman, yung binili ko naman, hindi naman po talaga yung kasi iba, atong prescription kasi na silicosib is may prescription po talaga siya neto. No, para mapaintindi lang po sa iba, kasi alam ko no need to explain, pero wala lang. In-explain ko na lang din para din malaman ng mga viewers natin na hindi po ako nagkamali ng pagpapainom ng gamot, dahil yun po yung prescribe sa kanya or prescription sa kanya ng doktor. Lahat po yan is may prescription po ng doktor. Hindi ko po binibili yan ng kung ano lang. Basta sabi lang sa akin, yung silicosib, may partner po yan na isa mga ka-business. Yun yung pinapatake ko kay Bay. Every time po masakit, yung nagkakaroon siya ng muscle relaxant. Mga ka-business. Bunga akala ko kasi nun is dala lang siya ng panuhot or muscle relaxant niya. Reluctant ba yun? Ewan ko. Di ako mga ka-business, hindi ko lang sure. Yun. So, yun. Pinatake ko siya nun. Tapos hindi nga naman siya talaga mawala-wala. Pinaplasan na lahat-lahat. Wala. So, yun. Kinailangan na namin mapadala sa ospital, mga ka-business. Pero yun, basta salamat po sa lahat ng nag-pray. Nanay Vicky, yun, Nanay Rose, Yabes, ayun, salamat po talaga sa inyo. At kay Ma'am Jean, dahil, ayun, may sinend po siya sa akin na maganda daw pampatulog. Yun, sa mga nagko-comment, thank you po, na-appreciate ko pong lahat yun, mga ka-business. At pasensya na po, minsan talaga ang tao ay matigas talaga ang ulo. Dahil ako rin po ay may katigasan ng ulo, mga ka-business namin minamahal. So, ayun, maya ko na rin ituloy itong vlog dahil kami ay magsusundo kay Kuy Kuy at pupunta na rin po kaming lahat sa ka-business house. So, God bless po sa ating lahat, mga ka-business. No? Mamaya po ulit, mga ka-business. Pupunta na po kasi kami sa KB house po eh. No? So, kita-kits mamaya, mga ka-business. Ayan na, again, wala po yung filter. Kitang-kita niyo yung aking, bumabanat na siya, mga ka-business. Open pores.
Kaya shoutout dun kay Belia. Belia Flores. Mukha siya si Belia Flores. Yung artista si Belia Flores. Ganun siya ka, ano. Mamaya mga kabisnes, talakayan natin yan. Ayan mga kabisnes, magsusundo na rin kami kay Kuy Kuy. Kasi 10:35 na po. 10:45 po ang labasan nila Kuy Kuy mga kabisnes. Kaya sundo na rin kami. Bye. Tapos, bili kami mamaya ng pandesal. Kasi may pandesal kasi na masarap dito. Para may makut-kut kami mamaya. Mag-ano kami nila ate. Kahit tayo kami pandesal pa. Sarap pag kumain ng pandesal mga kabisnes. Panoorin nyo pala sa vlog ni Kuya saan kami nagpunta kagabi. Di ba pa? Good morning. Good morning pa. Good pa. Good afternoon po mga business. Good afternoon na pala. Sorry. Sundo muna tayo sa ating lunakit. Mamaya mga kabisnes, maingay rito. Ayun mga kabisnes, ayun nga, update sa kalagayan ni Bay. Okay naman na po siya mga kabisnes. Siguro nga ulcer or dala ng UTI niya yung ano niya, diba? So ayan, napanood nyo na mga kabisnes yung update sa ano ni Bay. Eto naman mga kabisnes, meron akong blind item. Blind item mga kabisnes. Patungkol ito sa isang babae. Palayo kung sarap pa. Patungkol ito. Hindi, joke lang. Hindi. Si Nitch Itay. Ito mga kabisnes. Si Nitch Itay, isang dating solid kabisnes na ngayon ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin, bumaliktad, nagpaikot-ikot, charot lang, bumaliktad sa kabisnes. Isa siyang content creator na wala namang nanonood sa mga live niya. Isang dating subscriber na naging ka-close ko rin, naging parang katawagan ko, ilang oras din kami nag-uusap dati, mga ka-business. Naging parang ate-ate ko siya. Ngayon, itong si Babaita is ako mga kabis, wala sana akong sa kanya. Hindi ko na sana siya gagawa ng dito eh. Hindi ko na sana siya isasali. Kaya lang mga kabisnes, may nag-send sa akin ng link or screenshot ng ginawa niyang video or short video. Dito kay tawagin natin siyang filter girl. Eto mga kabisnes, so, sinasabi niya kasi nagpi-filter daw ako, pangit daw ako, whatsoever. Okay, fine. Ay, laway ko, sorry. Okay, fine, pangit ako. Ikaw na maganda. Maganda ka lang kapag may filter. Ako, kahit anong-ano mo dyan, wala akong filter. Bare face. No filter. Hindi ako gumagamit ng filter sa totoo lang. Hindi siya filter eh. Ang ginagawa ko lang minsan mga kabisnes, lalo na pag marami talaga akong pimples. May times kasi na lumalabas talaga yung pimples ko. Ang ginagawa ko is ini-smooth ko lang. Pag nag-e-edit ako sa CapCut, yung smooth, yun yung pinipindot ko, tas nilalakasan ko yung smooth para mukhang makinis. Pero it's not filter. Hindi siya filter. Ang filter, mga kabisnes, is yung tulad nito na nagpangalan pa siyang Pretty. Oh, wow! Wala na natin. Pretty daw siya. Saang banda. Pagka tinanggalan mo naman ng filter sa live niya, nagmumukha siyang matanda. Diba? Ako wala akong against sana sa'yo. Kaya lang sabi mo rito sa comment, sa live, nung umalis, no, kanina, sabi niya, hindi ko na lang babanggitin pangalan ng binanggit niya. O, diba, blank. Lugi sa akin kaaway ko. Ha, 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 ha. Kaya wag ako hinahamon. Saang banda na lugi? Saang banda na lugi? Kung tutusin, blinak mo ako eh. Nung nag-comment ka sa ka-business, nireplyan kita. Tapos anong ginawa mo? Blinak mo ko. Diba? Blinak mo ko. Ibig magre-reply ako pag-click ko, wala na yung wala na yung comment mo, hindi ko na makita. Dahil blinak mo ko.
Sana all. Ngayon, sino sa ating dalawa ang nagbukhang lugi? Alam mo, naaawa ako sa'yo. Tapos, meron pa siyang ano rito, may ginawa pa siyang, eto nga, mga ka-business. Ginawa niyang, ginawa niyang short videos. May ginawa siyang short videos. Natatawa nga ako, mga ka-business eh. So, ginawa niyang short videos. Nagmukha siyang tanga. Wait lang ha. Sabi niya, you are not deserving for content because your attitudes are so ugly and also your face, that's why you're so insecure. Fake. Talaga ba? Talaga ba, te? Awawa ka naman. Sabi niya, you are not deserving. You are not deserving. Pakiklaro ng English mo. Huwag ka na kasing mag-English, te. Bumukha kang tangengot. Sabi na, for content because your attitude are so ugly. Ang attitude daw, yung ano pala, ang attitude pala, may ano pala yun, may mukha pala yun, pangit. Diba, generalize niya yung word na pangit, kaya ginawa niyang ugly. Yung attitude daw, ugly. My God. And also your face, that's why you're so insecure. Ay, nagsalita ka. Hanapin ko kaya dito yung mukha mong wala kang filter. Maganda ka lang tignan kasi yung mukha mo kasi, ang ginagamit mo kasing filter, yun bang may kasama na siyang makeup and so whatsoever. Diba? Ako kahit kailan hindi ako nagmalaki na maganda ako. Ikaw, di ka na ba nahiya? Tingin-tingin din muna sa salamin. Lahat ng sinasabi mo na masamang ugali, masamang mukha, pangit, oy, nag-backfire sa'yo. Sarili mo lang yung tinamaan doon. At I mean, ano siya ba? Yung sinasabi mo ditong masama yung pag-uugali at masama rin yung pagmumuka. Nagre-reflect sa sarili mo. Yun palang ibig ko sabihin. It reflects on yourself. On yourselves. Sarili mo, nagre-reflect siya sa sarili mo. Tingin-tingin ka sa salamin, te. No, tingin-tingin ka sa salamin. Maganda ka ba talaga? O sige, sabihin natin maganda ka sa filter mo. Fine. Given, maganda ka pag naka-filter ka. Ang tanong, ang pag-uugali mo. Diba? Ano nga yung binanggit mo sa akin dati? Alam mo, Sister June, may isa akong dating followers yata yun or subscriber na binigyan mo ng kwintas na gold tapos binawi mo dahil hindi ka na sinusupport. Ano yun? Kaya dun sa mga nabigyan neto, pasintabi sa inyo, mag-ingat po kayo dahil nang babawi po yan ng binibigay. Diba? Ugali, masama. Oh my God, anong ginawa kong masama sa'yo? May sinabi ba akong masama against you? Bigla kang nagdadadakdak sa live nila at hindi ko alam kung anong dahilan mo at bigla kong nagalit sa akin. Tanga yarn? May sayad yarn? Bakit kailangan na namin ipadala ka kay Doc Vincent? Alam mo, sa totoo lang, kaya kong bayaran yung pagpapamedical mo kay Doc Vincent kasi nasa ano lang naman yan eh. Kung magpapaano ka, ano ba? Dilaw dito? Ha? Bakit dilaw dito? Hindi ko alam pa. Tanungin mo sila, hindi ko alam. Kasi kung ipapa-Doc Vincent ka, kaya kong bayaran yun, especially this sahod namin. Kasi, screenshot ko yung namin mga kabisnes. Hindi ko ipapakita, i-filter ko naman. Para naman ipakita natin sa dun sa mga na mababa daw yung views. Alam nyo, hindi views ang basihan. If you're a YouTuber, alam yan ng mga YouTuber, hindi views ang basihan. So, ayun na nga mga kabisnes, tapusin natin, no? Ayun nga, naaawa ako sa'yo. Imaginein mo, mga dati mong mga friends, napansin mo ba, wala kang viewers? Napansin mo ba yun? Ha? Napansin mo? Hindi ko na lang ipapakita mga kabisnes.
Ito na. Ay, nawala. Mamaya na lang, mamaya. Imaginein mo, napasok ka sa live dati ni Boss Anime, marami kang naging kaibigan, mga naging kagrupo, pero walang nagtagal sa pag-uugali mo. Ako ba yung masama? Ako pa ba? Why not ask yourself? Bakit hindi mo tanungin yung sarili mo? Asan na yung mga viewers mo? Diba? Dahil sa sama ng ugali mo, walang nagtatagal sa'yo. Tapos kung makapanlait ka, feeling mo gandang-ganda ka? Diyos niyo Marimar. Kung ayaw mong balikan tapos sasabihin mo ako pa yung lugi. Sinong naging lugi? Ikaw nga yung parang naging ano ba tawag doon? Duwag ka. Nagtatago ka sa pambablock mo sa akin. Tapos pagka nireplyan ka, binablock mo ko. Ano yun? Buti sana, kung magsasalita ka ng against sa akin, yung wala kang sinasabi dyan sa iniidolo mo ngayon. Kaya lang hindi Ang dami mo nga sinasabi sa kanila Meron pa nga ang dami mong mga sinasabi against mga kagwangs, against ka-business. Diba? Akala mo ba wala akong proof? Meron, Meron. Kaya ikaw, hindi ka na makasali Ba't nakikiepal ka? Pinapaghahalataan mo yung sarili mo na napaka-alamera mong epal ka. Tapos sasabihin mo dun sa mga dati mo mga naging kaibigan na bulldog, mga parinig mo sa kanila, tapos pagmumurahin mo sila sa live mo. Feeling ka, kung tutusin, mas bulldog ka. Mas mukha kang bulldog. Nagtatago ka, ikaw yung bulldog na nagtatago sa filter. Honest and real talk. Ako, masakit sa akin na pag itong mga sinasabi ko sa iyo kasi tinuring kitang ate. Sa totoo lang. Ito mga kabisnes, kaya ako naglalabas ako ng galit sa kanya. Kasi, imagine niyo wala akong ginawa sa kanya mga kabisnes. Hindi ko lang nasagot yung tawag niya noon. Kasi nga, nasa biyahe kami noon. Kasama with Papa Dins. Nasa biyahe kami. So, hindi ko nasagot yung tawag agad-agad. At saka dun sa pinuntahan kasi namin noon is medyo mahina yung signal. Tapos, nagalit siguro siya sa akin dahil yung isang kinagagalitan niyang tao, yung kinabubisitan niyang tao, is naging, ayoko kasi maging mga ka-business, ayoko maging one-sided. Gusto ko nasa gitna lang ako kasi pareho ko silang ate. Pareho ko silang ginagalang, nire-respeto. Pareho silang dalawa. Kaya lang, ang pagkakaiba, itong isa is kahit magkaibigan kami nitong isang salbahe, wala siyang against doon. Hindi siya nagagalit sa akin na kahit nagsusumbong siya sa akin patungkol dito. Kay salbahing bulldog na filter. Bulldog filter. Bulldog filter na lang tawag natin sa kanya. Tapos ito naman si Bulldog Filter, may mga sinasabi din siya against dito. Pero kung ano yung sinasabi niya patungkol dito, hindi ko sinasabi kung ano yung mga nilalabas niyang galit patungkol dito kay Ate Dubai. Ate Dubai na lang. Hindi ko sinasabi kay Ate Dubai. As in, tahimik lang ako. Nasa gitna lang ako. Ang sinasabi ko lang sa kanila, magkakausap din kayo, ganyan, ganon. Ganon lang mga ka-business. As in, nagpapagitna lang ako. Hindi ko alam bakit siya biglang nagalit sa akin. Tapos, ayun na, nabasa ko na lang bigla na wala rin ako pakialam kung andoon siya. Kasi alam ko sa sarili ko at alam niya mismo na ang dami niya sinasabi na plastic daw yun, sila. Dati sinasabi niya yan sa akin. Ayoko talaga dyan kay ganyan, kay ganun. Doon sa mga umalis ang sinasabi niya. Kasi plastic yan, halata naman sa mukha, ganyan, ganun. O, diba? Tapos ngayon, ako sasabihan mong lugi ako, kawawa ako sa'yo. Kailan ako magiging kawawa sa'yo? Akala mo ba hindi kita kayang tapatan? Akala mo ba hindi ko kaya makipagbardagulan sa'yo? Wag ako, te. Wag ako, kilala ko ligaw ng bituka mo. Tingin-tingin sa salamin bago ka manglait ng mga kasama mo, bago mo laitin yung mga naging kaibigan mo.
Hindi ako katulad mo. Oo, ako may naging pagkakamali ako. Sabihin na natin, may scandal ako. Eh, ikaw kaya, nagla-live ka nga, pag ganun-ganun ka pa sa live mo, Tapos naka-bralette, naka-pek-pek short. Diyos ko, Marimar. At least ako hindi ko ginagawa yan in public na live. Eh, ikaw. Tapos kung makalait ka dati dun sa dating reactors, wagas na, sabi mo, matanda na kulubot. Eh, ikaw din naman, kulubot ka na. Matanda ka rin naman ako. Kahit ako, kulubot na ako. Kasi matanda na rin ako. At least ako marunong mag-accept ng katotohanan. Ikaw, hindi mo kayang tanggapin sa sarili mo na lahat ng binabato mo sa akin at sa mga dati mong mga naging kaibigan at kasama, nagre-reflect sa'yo. Ikaw yun. Sarili mo yun. Ikaw mismo yun. Pangit na pag-uugali, pangit na mukha, ikaw yun. Lahat yun, ikaw yun. Kasi ako inaamin ko, pangit ako, hindi ako maganda. Pero ikaw, hindi mo maamin sa sarili mo na pangit ka. At pangit pag-uugali mo. Pretty. Huwag mo nang pangalan ng pretty yung sarili mo. Kasi pretty ka lang pagka may filter. Tanggalin mo yung filter mo kasi, alam mo ba, nung nakita ko yung pagmumukha mo sa live, sabi ko nga kay Bay, tingnan mo to pa. Akala ko ang ganda-ganda niya pang. Hindi ko in-expect na ganito pala pagmumukha nito. Pagka walang filter, pagka tinanggal yung filter. Diyos ko po, kaya pala halos ayaw niya magpakita sa live niya. Laging boses lang, kasi maganda lang yung boses. Boses lang ang maganda sa'yo, te. Hindi yung pagmumukha mo. So kung yung mga nilalait mong bulldog, mas bulldog ka. Yan, real talk. Bulldog ka. Pag-uugali mo, mukha mo filter, pag-uugali mo filter. Wag ako, te. Wag ako. No? Shout out sa'yo. Sana mapakinggan mo to. Gawa ka ulit ng short video. Tapos pagmumurahin mo ulit ako sa live mo. Go! Wala namang nanonood sa'yo eh. Yun nga nakakaawa eh. Kaya ka nga nandun eh, kasi nagkikisimpatya ka. Naghahanap ka ng kakampi. Diba? Yun naman ang totoo. Kasi nga, yung mga dating mga ka-business na naging kagrupo mo, naging kaibigan mo, wala. Imbis na sila yung mga totoong kaibigan mo sana, inano mo sa buhay mo natsapwera mo sa buhay mo at pinaglalait mo at pinagmumura mo Diba? How cruel. Cruel? sorry. Ang sama ng pag-uugali. Diyos ko po. Kawawang nila lang. Kaya nga siya mga ka-business, nandoon na siya ngayon, dun sa umalis, kasi naghahanap po siya ng kakampi at kasimpatya niya. Nakakaawa naman. Pagbigyan nyo na. Kaawaan nyo siya. Kasi mamimigay yan. Magbibigay yan ng mga lipstick na gamit. Mamimigay yan ng makeup na gamit. Mamimigay yan ng pitakang gamit. Bag na gamit na. Mamimigay yan. Pero, huwag kayong umasang matatanggap nyo yan. Kasi hanggang lang yan. Walang totoo sa taong peke. Peke ka, pretty. Peke ka. Yun. So yun mga kabisang, ganito na lang po muna yung vlog ko. Ayun, sana makarating to sa kanya. No? Peke ka. No? Hindi kita tatawagin pretty. Tatawagin kitang peking bulldog. Sana maging masaya ka sa tawag ko sa'yo. Pangit na ako kung pangit, I don't care. Kasi totoong pangit ako. Ikaw. Pangit ka? Para naman ipamukha ko sa'yo. Mga ka-business, baka sabihin nyo naman napakasama ng ugali ko. Yes po. Inunahan po ako Wala po akong magagawa. Hindi naman po siya wala naman akong ginawang masama sa kanya. Tinuring ko nga siyang ate, nirespeto ko nga siya. Na kahit alam kong nandoon na siya, hindi ko naman po siya ginawa ng masama or hindi po ako nagsalita against sa kanya. Kaya lang, masakit sa akin na yung tinuring kong ate at nirespeto ko, ganun ang ginawa sa akin. Na wala akong ginawang masama or wala akong kasalanan sa kanya. Sa totoo lang, wala akong ginawang masama sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali sa kanya, mga kabis. Masakit sa akin yun. Kaya, eto, para ma-realize niya. Pero hindi yan marunong maka-realize, mga kabisnes, kasi nga, peke siya. Ayun. So,
So hanggang dito na lang po muna mga kabisnes yung vlog namin. Sana po hindi kayo magsawang suportahan ng Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dis TV, Mrs. KB Official. Siyempre po, channel po ng mga kagwangs, mga kabisnes at Famous Budang Official. God bless po sa ating lahat mga kabisnes. Hanggang dito na lang po. Sa lahat ng viewers and pure subscribers, maraming salamat po. Tigit sa lahat, sa mga buting sponsors, oy, maraming nainggit, maraming nagalit, maraming nag-react, dahil marami kaming blessings, masuya, maded, matamatay, magtakilid. Lahat po yan ay hindi namin hiningi. Lahat po yan ay kusang ibinigay ng sponsors dahil mahal kami nila. Dahil sila, alam nyo kasi yung mga sponsors namin mga kabisnes, sa totoo lang, sila yung marunong mag-observe ng totoong tao. Yun. Marunong mag-observe ng totoong tao. Yun lang mga kabisnes. God bless po. We love you all po mga kabisnes. Ayan, walang filter po yan. At hindi ko po lalagyan ng smooth ngayon. Yan, hindi ko lalagyan ng smooth para makita nyo yung bare face ko. Sabihan nyo po siya, si Pretty. Hindi pala Pretty. Peking Bulldog. Pakisabihan nyo po siya. Pakitanggal ang kanyang filter para makita ang totoong pagmumukha niya. Ayun na po mga kabisnes. We love you all po. Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng sewing machine. Meron tayong mga brand new, slightly used, at ganoon din po, meron tayong high speed, aging, piping, button hole, button sew. Halos lahat ng uri ng klase ng sewing machine ay meron po tayo, mga kabisnes naming minamahal. Ayun, please po, feel free to message lang po doon sa mga pangangailangan ng sewing machine. Ano po? At sa murang halaga, mga kabisnes naming minamahal, ay mapapasa inyo ang magagandang quality ng sewing machine. Alright?